Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating? O maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Nang papaalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipa ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta? Oo, siya'y propeta. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo. Ihanda niya ang iyong daraanan. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit, ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Palang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay truth. Ngayong 3 linggo ng Adbyento, tinatawag tayong magalak. Kaya nga ito ay tinatawag na Gaudete Sunday. Mula sa salitang Latin na gaudete na nangangahulugang magalak kayo, rejoice. Ngunit, paano nga ba tayo tunay na magagalak sa gitna ng mundong puno ng ingay, pag-alinlangan at maraming mga tanong? Ano ang ugat ng ating kagalakan ngayon? Ang sagot ay nasa isang salita, katotohanan. Sapagkat walang tunay na galak kung ito ay nakatayo sa kasinungalingan. Ang kagalakan ay hindi peke. Hindi ito bula ng damdamin na madaling mawala. Ang kagalakan na tinatawag ng simbahan ngayong Adbyento ay galak na nakaugat sa katotohanang si Jesus, ang Mesiyas, ang inaasahan, ang pag-asa natin. Sa ating ebanghelyo mula kay San Mateo, makikita natin si Juan Bautista na nakakulong. Isinugo niya ang kanyang mga alagad upang itanong kay Jesus, ikaw na nga ba ang inaasahan naming darating? O maghihintay pa kami ng iba? Napakabigat ng tanong na ito. Lalo na kung iisipin nating si Juan Bautista mismo ang naghanda ng daraan ng Panginoon. Siya ang nangaral, narito ang kordero ng Diyos. Ngunit ngayon, tila may pag-aalinlangan sa kanyang puso. Bakit? Sapagkat si Jesus ay hindi katulad ng Mesiyas na inaasahan ng marami. Wala siyang sandata, wala siyang hukbo. Hindi siya nananakot kundi nagpapagaling. Hindi siya bumabagsak ng apoy mula sa langit kundi nagpapakain sa mga gutom. Nagpapalaya sa mga alipin ng kasalanan at nagtuturo ng kapakumbabaan. At ito ang dahilan kung bakit marami ang nalilito, gaya
ni Juan. Pero tingnan natin ang sagot ni Jesus. Hindi siya nagbigay ng mahabang paliwanag o filosofiya. Ang sagot niya ay mismong kanyang buhay at gawa. Makikita ninyo, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakalalakad, ang mga kitongin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, ang mga patay ay binubuhay, at ang mga dukha ay pinapangaralan ng magandang balita. Hindi niya kailangang ipilit ang kanyang sarili. Ang kanyang mga gawa ang nagsasalita. Ang katotohanan ay hindi isinisigaw. Ito'y isinasabuhay. Sa ganitong liwanag, maunawaan natin na ang ating pananampalataya ay hindi palaging batay sa sigla ng damdamin. Minsan ito ay dumarating sa anyo ng pag-aalinlangan. Minsan sa katahimikan ng kulungan ni Juan. Ngunit kahit doon, naroon ang pagkakataon upang mapalalim ang pananampalataya sa pamamagitan ng muling pagtuklas sa katotohanan ni Kristo. Ang katotohanan ay hindi palaging madali. Minsan, masarap paniwalaan ang kasinungalingan na ang mundo ay sapat na ang pera ang sagot, na ang kapangyarihan ay kaligtasan. Ngunit darating ang sandali na tayo ay haharap sa katotohanan. At tanging ang katotohanan ang makapagpapalaya sa ating lahat. Mga kapatid, ngayong Gaudete Sunday, tinatawag tayong muling magsaya. Hindi dahil perpekto na ang ating mundo, kundi dahil ang katotohanan si Jesus, ang Diyos na kapiling natin ay hindi nagbabago. Siya ang dahilan ng ating pag-asa. Siya ang dahilan ng ating pagbangon. Siya ang dahilan ng ating kagalakan ngayon. At kung minsan ay may tanong rin gaya ni Juan Bautista, ayos lang yun. Ang Diyos ay hindi nasasaktan sa ating mga tanong. Mas gusto niyang maging tapat sa Kanya kaysa magkunwaring payapa. Ang mahalaga ay manatili sa paghahanap ng katotohanan. At kung tunay kang naghahanap, matatagpuan mo siya sapagkat siya ang katotohanan na nagkatawang tao. Ngayong Adbyento, sa halip na puro dekorasyon, maghanap tayo ng lalim. Sa halip na puro ingay ng caroling, tahimik nating pakinggan ang tinig ng Diyos sa ating puso. Sa halip na puro palamuti, subukan nating palamutian ang ating kaluluwa ng pagsisisi, ng pag-asa, at pagyakap sa katotohanan. Mga kapatid, kung nais mong maging magalak, huwag kang tumakas sa katotohanan. Yakapin mo ito. Pakawalan mo ang iyong mga ilusyon. Tingnan mo ang mundong hindi ayon sa mata ng kapangyarihan, kundi sa mata ng pananampalataya. Tingnan mo ang sarili mong sugat, hindi bilang kahihiyan, kundi bilang pintuan kung saan makakapasok ang liwanag ni Kristo. Magandang ngayon ay sama-sama tayong magnilay. May bahagi ba ng buhay natin na tinatakasan natin ang katotohanan? Handa ba tayong harapin ito ngayong Adbyento upang maranasan ang tunay na kagalakan? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang katotohanan na nagbibigay liwanag sa aming landas. Sa gitna ng pag-aalinlangan, tulungan mo kaming manampalataya. Sa gitna ng ingay ng mundo, ituro mo sa amin ang tinig ng iyong kagalakan. Nais naming harapin ang buhay sa liwanag ng iyong pag-ibig, hindi ng takot. Ihanda mo ang puso namin upang ikaw ay tanggapin na may katapatan
at galak. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.